Hello sa aking mga Karakaters dyan! For today's video, gagawa tayo ng pasibol o yung toge. So ito, 12 midnight kagabi, ibinabad ko na kaya ayun, pagana siya. So ito, patulog na sana ako kagabi, ay naalala ko na kailangan ko rin siyang maibabad. So, ang pagbababad daw nito ay pwedeng 8 hours lang, pero ngayon 11:25 ng tanghali na. So roughly mga 11 hours ko siyang naibabad. At eto na ngayon, maglalagay tayo ng tela rito. Malinis na tela po ang ginamit dito ha. Tapos ilalagay na natin itong binabad nating mung beans, munggo or balatong dito. So ayan, ilalagay na natin dyan. So ito parang 1/4 lang ang ginawa ko. Ito yung itong isang batch na ito 1/4 lang kasi may nakababad pa rin ako another 1/4. So ito, ayan, lalagyan natin ng tubig. Oo, para naman may moisture siya at madali sa kanya ang pagsibol. So ayan, binalot ulit natin sa puting tela na ito. Babasain po natin. Kailangan medyo talaga basa talaga siya So ito babalutin natin sa dark na tela, yung lalagyan na yan. Oo, kung meron kayong itim na tela, mas mainam o mas mabuti. So ibubuhol natin yan dyan o ibabalot natin para walang pumasok na liwanag sa kanya. So parang ang pagpapasibol nito ay kailangan sa madilim na lugar talaga. So ilalagay ko ito sa parang sa lugar na bodega, basta madilim. So ito March 26 naman, second day. So ito titingnan na natin ang laman kung ano na ba, kung may improvement na ba siya. Ayan, buklatin na natin. Jaran! So ito, makikita nyo talaga may sumisibol na. Ayan may mga stem na siya na pasibol. Oo. So ganito kasi yan, nung bumili ako ng mung beans o balatong, ang binili ko ay medyo hindi siya makintab, hindi daw yun, maligat daw yun, hindi daw yun ang ginagawang pasibol, pero itinry ko pa rin, kaya ito ang una kong ginawa. Pero ang talaga daw inaano ay yung makintab na maliliit, yun daw talaga ang pang-pasibol. So ito yung second day, so hindi pa pwedeng i-harvest. So ganoon din lang ang ating procedure na gagawin, lalagyan natin ulit ng tubig, ganyan, para magkaroon ng moisture kasi doon sila sisibol, Ang tatakloban natin, ibabalot ulit natin sa tela na dark. So, as I said, kung meron kayong black na tela, yun ang ibalot ninyo. So, sa nakita ko, sa mga napanood ko, drum-drum lang ilalagay talaga, So, ito daw, sabi nila, magandang pagkakakitaan ito. So, ito third day na siya. So, maganda daw itong pagkakitaan kasi kung may puhulan kang 100, pwede mo magawing 300 ba o 400 ganon. So, ito medyo maliliit pa rin. So, hindi naman daw talaga ito ang talagang pinapasibol. Oo, kasi mas malaki yung kanyang, ulo, kaysa dun sa sprout niya o sa pasibol niya. So, ito yung fourth day. Ayan. So, ayan na. Pwede na siyang i-harvest. Makikita nyo malalaki na yung kanyang sibol. So, toge na siya. So, ang medyo lang ditong trabaho ay talaga yung paghuhugas at paglilinis. Kung madali lang talaga siyang gawin, ang pinakamahirap lang dito talaga ay ang paglilinis. Yung paghihiwalay ng balat, ng skin sa mismong toge. So, ito, dahil may bibili na, kailangan kong agad ng 3 supot. Tinuloy-tuloy ko na yan. Kinuha ko na rin yung isa ko pang nasa lalagyan. So, naka-6 o 7 akong balot. Oo, natin 35. So, sa palengke, nagtanong ako, 45. Minsan, iba-iba kasi ang presyo nito sa bawat araw. Depende siguro. So, ayan. Ito na. Ayan. 35 ang benta ko niyan. So, ginawa ko rin ganyan. Niluto ko rin. Okay, bye-bye. Yun lang.